Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki. Simulan natin ang kwento. Kabanata 51 hanggang Kabanata 60. Kabanata 51. Sinong nagmamadali? Nakabalot na ang kwintas sa mga kamay ni Yehan, dinala niya ang kamay ng kanyang kapatid at dahan-daang lumingon, tinitingnan ang kabataan na nagsalita. Sa sandaling lumingon si Yehan, nagbago ang mukha ng batang lalaki na iyon. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang grupo ng mga kabataan na kasama niya ay nagbago ang mga mukha. Alam na nilang lahat kung sino ang tao sa harap nila. Sa ngayon, siya ang huling tao sa Shanghai City na nais nilang kalabanan. Sa larangan ng opisyal na pamahalaan at negosyo, ang taong ito ay kilalang kilala na, may koneksyon sa buong Shanghai City. Ang mga nakatatandang tao sa kanilang pamilya ay nagbabala sa kanila na huwag kalabanan si Yehan. Young Master Ye, ikaw pala. Pasensya na, nagbiro lang ako kanina. Pakiusap, patawarin mo ako. Nang makita ng batang lalaki na si Yehan ang kaharap niya, agad na bumaba ang kanyang ulo at sabay na sinumpa si Liu Jie sa kanyang isip. Yehan? Sino ka? Tanong ni Yehan nang walang emosyon. Ako si Sun Lan, anak ng may-ari ng Chenyu Group, si Sun Gang. Pasensya na ako sa aking mga pagkakamali kanina, umaasa akong hindi mo ito isasaalang-alang, kaya aalis na ako. Chenyu Group, naisip ni Yehan. Narinig na niya ang pangalang ito dati, ngunit habang papalabas si Sun Lan, nagtanong si Yehan, alam mo ba, may gusto akong tanungin tungkol sa mga nangyari. Kamakailan, may isang tao na gustong pumatay sa akin. Ang salarin ay hindi pa nahuhuli, at ngayon ay isa na namang tao ang lumitaw na nais akong patayin. Maiintindihan ko bang ang nangyaring ito ay may kinalaman din sa inyong Chenyu Group? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Sun Lan, Young Master Ye, hindi, lahat ng ito ay isang maling akala. Sinabi ni Yehan ng malamig, paano ko ito paniwalaan? Nang marinig ito, hindi alam ni Sun Lan ang dapat gawin, kaya't agad niyang sinampal si Liu Jie sa likod. Sino ka ba? Naglakas loob kang i-provoke si Ye Xiao. Simula ngayon, wala na tayong kaugnayan sa pamilya mo, mas mabuti pang umalis ka sa Shanghai City, o sisirain ko ang mga binti mo. Takot na takot si Liu Jie, at muntik nang umiyak. Agad niyang naisip na nakaaway siya ng isang tao na hindi kayang labanan ng kanilang pamilya, kaya't hindi na siya naglakas ng loob na lumaban. Pagkatapos matamaan ng dalawa, umalis siya ng nakanganga, hindi na naglakas ng loob na magsalita. Young Master Ye, umaasa akong nasiyahan ka dito. Tumingin si Sun Lan kay Yehan at sinubukang ibaba ang kanyang tono. Tumango si Yehan ng walang emosyon at nagsabi, sige, aalis na ako. Habang umalis si Yehan kasama si Ye Qing, bumuhos ang hininga ng ginhawa sa grupo ng mga kabataang pinangunahan ni Sun Lan. Sa presensya ni Yehan, ramdam nilang tuluyan silang napapahiya. Sa daan pauwi, palaging may kakaibang pakiramdam si Yehan. Nararamdaman niyang may krisis sa paligid. Ngayon na umalis na siya sa mall, nawala ang pakiramdam ng krisis, ngunit nararamdaman pa rin niyang may kakaibang nangyayari, parang may mga mata na lihim na nakamasid sa kanya. Gusto niyang hanapin ang mga mata na iyon, ngunit wala siyang natagpuan, ang taong nagtatago sa dilim ay masyadong skillful. Napakamakapangyarihang tao, halos nahuli siya. Sa isang ordinaryong sasakyan sa harap ni Yehan, bahagyang umangat ang mga labi ng isang magandang babaeng nakasuot ng magandang damit, nakakatuwang tao, sa ganitong kalakas na pakiramdam, ngunit mukhang may mga kaaway siyang nagtatago sa dilim. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Ho Feng na nagmula sa Yanjing patungong Shanghai City. Ang misyon niya rito ay makuha si Yehan para sa Security Bureau. Siyempre, bago gawin ito, kailangan munang suriin ang ugali ni Yehan at iba pang aspeto. Kung ito ay umaabot sa pamantayan. Pagdating sa kanyang tahanan, unti-unting nawala ang kakaibang pakiramdam. Naka-frown si Yehan. Ang tao na nagmamasid sa kanya sa Shanghai City ay malamang na isang kaaway o hindi kaibigan. Gayunpaman, ang taong ito ay nagtatago sa dilim kaya hindi siya natutukoy. Patuloy na nag-alala si Yehan. Kinabukasan ng umaga, nagmaneho si Yehan patungo sa tahanan ni Zhao Hengtian. Sanay na siya sa 5 Elements Boxing at panahon na para matuto ng iba pang kasanayan mula kay Zhao Hengtian. Nang makita ni Yehan na dumating siya, labis na natuwa si Zhao Hengtian at nagsabi, narinig ko na nakatagpo ka ng mamamatay tao ilang panahon na ang nakalipas, ngunit alam kong hindi ka basta-basta maaasahan ng mga ordinaryong mamamatay tao. Umupo si Yehan nang may ngiti at nagtanong, Brother Zhao, masyado ka namang tiwala sa akin. Hindi ito tiwala, ito ay pakiramdam.
Ngumiti si Zhao Hengtian, masyado kang misteryoso, hindi kita maunawaan. Ikaw ay hindi isang tao na madaling mawala sa mundong ito, at tiyak na magiging makapangyarihan ka sa hinaharap. Paano ka mawawala ng buhay ng ganon kadali? Brother Zhao, masyado kang nag-aalala. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagtanong si Yehan tungkol sa martial arts. Sa pagkakataong ito, itinuro ni Zhao Hengtian kay Yehan ang 12 anyo ng Xingyi. Ang tinutukoy na 12 anyo ay nabuo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga anyo ng buhay at mga espesyal na laban ng 12 uri ng hayop, kabilang ang dragon, tigre, unggoy, kabayo, manok, swallows, harrier, ahas, ibon, agila, at iba pa. Bawat anyo ng boxing technique ay may kanya-kanyang uri, tulad ng pagsisigaw at paalang na paggalaw ng dragon, ang makapangyarihang aura ng tigre, ang espiritu ng unggoy, ang ingenuous ng swallow, at iba pa. Habang pinapanood si Zhao Hengtian na nagsasagawa ng 12 anyo, itinatak ni Yehan ito sa kanyang isipan. Ang 12 anyo ni Zhao Hengtian ay talagang mataas na antas, ang bawat atake ay parang isang tunay na hayop na bumaba, ang anyo ay makatotohanan at hindi mapigilan. Ang Xingyiquan ay isang boxing method na talagang nakakapinsala. May isang kasabihan, kung hindi ka lalabas sa Tai Chi sa loob ng 10 taon, ang Xingyi ay kayang pumatay sa 1 taon. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang Xingyiquan. Sa ganitong paraan, araw-araw na pumunta si Yehan sa bahay ni Zhao Hengtian sa loob ng ilang araw, nag-aral sa kanya ng 12 anyo, na tila isang walang pag-iimbot na martial arts addict. Ang ganitong pagsusumikap na pinagsama sa matalinong isipan ay nagbigay daan kay Yehan na mabilis na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng 12 anyo na nagbigay diin kay Zhao Hengtian. Kung ang ganitong tao ay hindi magtagumpay, ano ang batas ng langit? Siyempre, pagkatapos ng pagsasanay ng boxing, nagtatanong din si Yehan kay Zhao Hengtian tungkol sa mga kasanayan sa pagsusugal. Si Zhao Hengtian, na dating kilala bilang Diyos ng mga manlalaro sa mga kasino sa Macau, ay natural na kasing galing ng kanyang mga kasanayan sa pagsusugal gaya ng martial arts. Nang hindi ginagamit ang yin at yang eyes, hindi kayang talunin ni Yehan si Zhao Hengtian. Ang mga kasanayan ni Zhao Hengtian sa pagsusugal ay maaaring ilarawan bilang milagroso at perpekto. Tulad ng sinasabi, kung mayroong kapatid, tiyak na may kapatid na babae. Ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Zhao Yuyo ay hindi rin pangkaraniwan, at si Yehan at siya ay natatalo sa laban. Ngunit habang lumalalim ang pag-aaral, namangha si Zhao Hengtian sa bilis ng pag-unlad ng mga kasanayan ni Yehan sa pagsusugal. Ang batang ito ay tila isang all-round genius, at mabilis na umuunlad sa lahat ng kanyang natutunan. Sa araw na ito, si Yehan ay nag-e-ensayo gamit ang isang deck ng poker sa kanyang kamay. Iba't ibang mga trick ang lumitaw sa kanyang mga kamay, na parang siya ay gumagawa ng magic. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yehan, kinuha niya ito at nakita na ang tawag ay mula sa kanyang kapatid na si Yeching. Sinagot ni Yehan ang tawag, "Sister, anong nangyari?" Dr. Ye, ang tagal na nating hindi nagkita." Isang malupit na boses ang narinig sa kabilang dako ng telepono, ang kanyang Mandarin ay medyo magaspang. Nang marinig ang mga salitang ito, tumindig ang mga balahibo ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay naging sobrang malamig. "Ikaw ba ang mamamatay tao? Anong gusto mong gawin?" Kabanata 52. Akala ko ba't naaalala mo pa ako, Dr. Ye? Kung ganun, itigil na natin ang mga kalokohan. Gusto kong pumunta ka sa isang abandonadong gusali sa southern suburbs mag-isa. Kung hindi ka pupunta, mag-e-enjoy ako sa iyong magandang kapatid. Putang ina, subukan mo. Kung may mangyari sa aking kapatid, papatayin kita. Si Yehan ay napuno ng galit, at nagulat si Zhao Yuyo sa nakakatakot na boses na iyon. Si Zhao Hengtian ay nakakunot ang noo sa tabi, tila nahaharap si Yehan sa isang mahirap na sitwasyon. Wala akong oras para sa mga laro. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung wala ka sa loob ng 1 oras, maghintay ka na lang sa katawan na makolekta. Matapos sabihin ito, ibinaba ng kausap ang telepono. Hawak ni Yehan ang telepono, ang kanyang mga mata ay malamig na tila nakakatakot. Sa sandaling ito, sinabi ni Zhao Hengtian, "Gusto mo bang samahan kita? Kidnap ng kausap mo ang iyong kapatid, ang layunin ay akitin ka sa bitag, at pagkatapos ay patayin ka." "Oo, Brother Ye, hayaan mong sumama ako." Sa pagtingin kay Yehan na ganito, hinawakan ni Zhao Yuyo ang kanyang kamay at nag-alala. Umiling si Yehan at nagsabi, Hindi makakagawa ng anuman sa akin ang mamamatay tao na iyon sa aking lakas, at para sa kaligtasan ng aking kapatid, kailangan kong pumunta mag-isa."
Nang marinig ito, nag-isip si Zhao Hengtian ng kaunti at sinabi, maging maingat ka, naniniwala akong magiging maayos ka. Tumanggaw si Yehan, pagkatapos ay umalis siya sa bakuran ni Zhao Hengtian at nagmaneho ng mabilis patungo sa southern suburbs na may nakabiting mukha. Nakita si Yehan na nag-iisa, binigyan ni Zhao Yuyo si Zhao Hengtian ng tingin, paano kung may mangyari sa kanya. Tumingin si Zhao Hengtian sa kanya at biglang ngumiti, huwag mag-alala, hindi siya mamamatay. Pagkatapos ng mga pagsubok, tiyak na makakaakyat siya sa taas, ang batang ito ay may maliwanag na kinabukasan. Sa abalang kalsada, pinabilis ni Yehan ang sasakyan, na parang isang itim na anino na nagliliparan sa gitna ng maraming sasakyan. Maraming tao ang humanga sa kanyang bilis at kasanayan sa pagmamaneho. Pagkalipas ng kalahating oras, nakalabas na si Yehan sa southern suburbs, at narito ay isang desyerto, masyadong maraming damo at ilang mga abandonadong gusali ang nagbigay ng malungkot na tanawin. Dinala ni Yehan ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong gusali na mukhang medyo buo. Dito sinabi ng mamamatay tao na naruroon siya. Binuksan ni Yehan ang kanyang yin-yang eyes at tiningnan ang buong gusali. Ang kanyang mga mata ay parang isang super scanner na hindi pinalampas ang anumang sulok. Sa loob ng gusaling ito, si Yeching ay nakatali sa isang upuan, at siya ay nawalan ng malay, ngunit wala siyang masamang nangyari. Nang makita ito, nakahinga si Yehan ng maluwag, ngunit sa isang kanto ng ikalawang palapag ng gusali, isang lalaking may malamig na mukha ang nakatutok ng sniper rifle kay Yeching. Ang lalaking ito ay may itim na buhok at dilaw na balat, ngunit hindi siya mukhang Chino. Patuloy na inobserbahan ni Yehan ang buong gusali. Walang ibang tao sa loob kundi sina Yeching at ang mamamatay tao. Gayunpaman, hindi nag-relax si Yehan sa kanyang pagbabantay. Nararamdaman niya ang senyales ng panganib na nagmumula sa paligid. Tiyak na sa ilang nakatagong sulok sa paligid ng gusali, natagpuan ni Yehan ang mga bomba na naitayo. Nang makita ang mga bomba, nagkunot ang noo ni Yehan. Kung ang mamamatay tao ay nag-iisa na may sniper rifle, tiyak na makakapatay siya, ngunit ang mga bomba na nakalagay dito ay nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Ang mga bomba ay mukhang may remote control, marahil ang detonator ay nasa katawan ng mamamatay tao. Wala nang ibang paraan, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kamay at dahan-dahang pumasok sa gusali, nandito na ako, dapat ka ring lumabas. Kung interesado ka, sa tingin ko pwede tayong mag-usap. Talagang tumutupad si Dr. Ye sa kanyang salita, ngunit sa palagay ko, wala tayong pag-uusapan. Ikaw ang aking misyon, at ang misyon ko ay patayin ka, o patayin mo ako, napakasimple lang yan. Tumingin si Yehan sa ikalawang palapag. Ang mamamatay tao ay nakayakap sa guardrail at nakatutok ang baril sa kanya, handang humugot ng gatilyo anumang sandali. Tumingin si Yehan sa kanya at nagsabi, sa kasong ito, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nag-utos sa inyo na pumatay sa akin? Sa anumang kaso, mukhang magiging mahirap akong makaalis dito ngayon, kaya't hayaan mo akong maintindihan ng kaunti, paano ba? Tumawa ng masama ang mamamatay tao at sinabi, sa palagay ko, ang iyong hangarin ay walang katuturan. Bagamat naayos ko na ang lahat ngayon, napaka nakakatakot mo. Ikaw ang pinaka nakakatakot na kalaban na nakatagpo ko. Hindi ako sigurado kung kayang kitang patayin. At, gusto kong makita ang mga taong pinapatay ko na namamatay na hindi alam kung bakit. Ngayon, maglalaro tayo ng isang laro. Anong laro? Tanong ni Yehan habang tinitingnan ang mamamatay tao. Bibigay ako sa iyo ng dalawang pagpipilian. Ang una ay tumayo ka lang at hayaan akong patayin ka. Ang pangalawa ay patayin ang babae sa harap mo. Ngayon, ikaw ang pumili. Habang nakatutok ang baril sa kanya, ang dulo ng baril na naglalabas ng malamig na hangin ay tila isang sumpa. Nakita na ni Yehan ang lakas ng mamamatay tao dati. Sa baril na hawak niya, talagang hindi siya sigurado na mapapatay siya, maliban kung hindi siya lalaban. Ang pagpipiliang ito ay nagbigay sa mga kilay ni Yehan ng matinding pagkabahala. Sa lakas ng mamamatay tao, hindi siya natatakot. Ang kinatatakutan niya ay ang detonator sa kamay ng mamamatay tao. Kapag pinindot ito ng mamamatay tao, walang sino man ang makakaligtas. Anong nangyari? Dr. Ye, mahirap bang pumili? Gusto mo bang tulungan kita sa pagpili? Habang nagsasalita, inilipat ng mamamatay tao ang baril sa katawan ni Yeching. Hindi, pipiliin ko ang una. Sabi ni Yehan na may malamig na mukha, habang nagsasalita, tahimik na hawak niya ang dragon scale dagger. Okay? Talagang mabait at makatarungan si Dr. Ye, kaya't papatayin ka na. Bigla, ang mamamatay tao sa ikalawang palapag ay nagpapaputok kay Yehan, at umabot ang tunog ng sniper rifle, ang malakas na bala ay sumabog sa hangin. Napakalakas ng tunog, at walang paraan upang makaiwas sa napakamaikling distansya.
Nakita na malapit ng tamaan si Yehan ng bala, biglang may lumabas na malamig na liwanag, na nahati ang bala na parang kidlat. Ding! Naharang ng Dragon Scale Dagger ang bala, nag-spark sa paligid, at si Yehan ay nakuha ng 2 hakbang mula sa bala na ipinaputok mula sa sniper rifle. Nakita ang pagtutol ni Yehan, nagalit ang mamamatay tao sa ikalawang palapag. Sa isang galaw, itinutok niya ang sniper rifle kay Yeching at humugot ng gatilyo. Ang Dragon Scale Dagger sa kamay ni Yehan ay nahadjep, nagiging malamig na liwanag, naharang ang bala na tumama kay Yeching, at pagkatapos, tumakbo ang kanyang katawan patungo sa posisyon ni Yeching na parang cheetah, niyayakap si Yeching kasama ang upuan at tumalon sa likod ng konkretong haligi. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 1 segundo. Nang makita ito ng mamamatay tao, umuungal siya at nagpapaputok ng sunod-sunod sa posisyon kung saan nagtatago si Yehan. Sa kasalukuyan, napakalma ni Yehan. Kahit na puno ng lethality ang sniper rifle sa kamay ng mamamatay tao, hindi siya natatakot. Ang ipinag-aalala niya ay ang detonator sa kamay ng mamamatay tao. Kaya, bago pinindot ng mamamatay tao ang bomba, kailangan niyang iligtas si Yeching mula sa gusali. Ngunit kung gusto mong umalis sa gusali, kung hindi mo papatayin ang mamamatay tao, mahihirapan kang makaalis. Kahit na hindi natatakot si Yehan sa sniper rifles, magiging mahirap kung gamitin ng mamamatay tao ang sniper rifle laban kay Yeching. Pagkatapos pag-isipan ito, ang katawan ni Yehan ay naging kasing liksi ng isang unggoy. Lumabas siya at pumasok sa paningin ng mamamatay tao. Nakita ng mamamatay tao si Yehan na tumalon upang mamatay, humahalaklak siya at agad na nagpapaputok. Si Yehan, na pinipigilan ng malalakas na putok ng baril, ay nagawang umiwas sa kahirapan. Nang walang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay, kinailangan niyang umiwas sa mga papalapit na bala. Habang iniiwasan ng mga bala, may mga maliwanag na gintong karayom na lumitaw sa kamay ni Yehan, at habang itinapon niya ang mga ito, ang mga gintong karayom ay sumangga sa hangin at tumama sa posisyon ng mamamatay tao. Nang makita ang mga gintong karayom, biglang nakaramdam ng masama ang mamamatay tao, at umikot sa lugar, na iwasan ang ilan sa mga gintong karayom, ngunit siya ay nahadjep pa rin ng isang gintong karayom sa kanyang hita. Nang tamaan ng gintong karayom na ito, ang mamamatay tao ay nakaramdam na para bang ang kanyang hita ay unti-unting nawawala ng pakiramdam. Kabanata 53. Nang maramdaman ito, natakot ang mamamatay tao. Tumayo siya at muling nagpapaputok kay Yehan. Habang nagpapaputok, sumalampas siya mula sa ikalawang palapag at tumakbo patungo sa labas ng gusali. Hindi maganda. Nang makita ni Yehan na tumatakbo ang mamamatay tao palabas ng gusali, nakaramdam siya ng masama at biglang nagbago ang kanyang mukha. Tumakbo siya pabalik upang kunin si Yeching at hinabol siya palabas. Kung makakatakas ang mamamatay tao sa gusali at pinindot ang detonator, pareho silang mamatay. Sa sandaling ito, ginamit ni Yehan ang kanyang bilis hanggang sa limit. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo siya palabas ng gusali, nagulat si Yehan nang makita ang mamamatay tao na tumakas, siya ay patay na. Habang tinitingnan ang patay na katawan ng mamamatay tao na nakahiga sa harap niya, nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Ang mamamatay tao ay may sugat sa lalamunan at hawak pa rin ang detonator sa kanyang kamay. Tumakbo pa siya bago siya namatay, na nangangahulugang ang taong pumatay sa kanya ay napakabilis na ang kanyang lalamunan ay nahugot ng kutsilyo bago pa siya nagkaroon ng pagkakataon na tumugon. Patay na ang mamamatay tao, at nakahinga si Yehan ng maluwag, ngunit nag-alinlangan din siya. Ang taong ito na kayang pumatay sa mamamatay tao sa isang iglap ay tiyak na napakalakas, at maaaring nandito siya nang harapin ni Yehan ang mamamatay tao. Ngunit bakit siya tumulong? Ito ang naging sanhi ng pagdududa ni Yehan. Kung hindi pinatay ng misteryosong taong ito ang mamamatay tao sa sandaling pinindot niya ang detonator, alam ni Yehan na hindi sila ligtas ni Yeching sa araw na iyon. Sinuri ni Yehan ang paligid ngunit walang natagpo ang mga palatandaan. Sa hangin, may kakaibang amoy na naamoy niya na dati na. Sa kanyang pagdama nito, bigla siyang ngumiti ng misteryoso. Kinuha ang kanyang cellphone, tinawagan ni Yehan si Yan Lingjiao at ipinaalam ang sitwasyon. Pagkatapos ay bumalik siya upang kunin ang Dragon Scale Dagger, niyakap si Yeching at umalis. Sa isang sirang gusali ng lupa hindi kalayuan, si Hu Feng ay nakasuot ng pulang cheongsam na may maikling buhok na umabot sa balikat na nagpapakita sa kanya na kaakit-akit. Ang kanyang payat na 5 daliri ay patuloy na naglalaro sa isang matalim na kutsilyo habang pinapanood si Yehan na umalis. Ngumiti siya at sinabing, ano ang pinagtatawanan ng batang ito kanina? Baka nahuli niya ako, pero ang batang ito ay mabait at tapat at hindi siya naguguluhan sa panganib. Magandang binhi siya.
Pagkatapos ng maraming araw na pagmamasid sa kanya, mukhang panahon na upang makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos nito, agad na umalis si Hu Feng, ang bilis niya ay parang isang pulang buhawi, na hindi kapanipaniwala ang bilis. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Yehan si Ye Qing na natutulog pa. Kinuha niya ang isang gintong karayom at tinusok ang kanyang leeg. Hindi nagtagal, unti-unting nagising si Ye Qing at nang buksan niya ang kanyang mga mata, nang makita si Yehan sa kanyang tabi, tumalon siya sa kanyang mga bisig at umiyak. Sister, huwag mag-alala, ayos lang. Hinaplos ni Yehan ang likod ng kanyang kapatid habang nagmamaneho at nagsasalita ng nakakaaliw. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma si Ye Qing mula sa pagkabigla, pinunasan ang kanyang mga luha, tumingin siya kay Yehan at nagtanong, Xiaohan, anong nangyari? Bakit ako nandito sa iyo? May alaala si Ye Qing na may pumasok sa bilya, at ang taong iyon ay tinamaan siya gamit ang baril, at hindi niya alam ang nangyari pagkatapos noon. Tapat na sinabi ni Yehan, Sister, ikaw ay nakidnap, pero ayos ka na ngayon, ang taong kidnap sa iyo ay naparusahan na. Hindi sinabi ni Yehan na patay na ang mamamatay tao, natatakot siyang matakot si Ye Qing. Kidnapping. Bakit niya ako kinuha? Nagtanong si Ye Qing na may pagdududa. Sa pagtingin sa kanyang kapatid na nagtatanong, wala nang magawa si Yehan kundi sabihin ang nangyari ilang sandali na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mamamatay tao, agad siyang humawak kay Yehan at sinabi, Xiaohan, huwag magdaos ng mga delikadong bagay sa hinaharap, ano ang mangyayari sa iyo at iiwan ang iyong kapatid. Okay, sister, nangako akong hindi gagawa ng mga delikadong bagay sa hinaharap, umuwi na tayo. Mabilis na pumasok ang sasakyan sa Haisha Villa area. Pinakalma ni Yehan si Ye Qing, at pagkatapos ay tinawagan si Zhao Hengtian upang ipaalam na maayos siya. Pero hindi nagtagal, kumatok ang doorbell sa villa ni Yehan. Nang buksan ni Yehan ang pinto, nakita niyang si Yan Lingzhao ang dumating. Officer Yan, nandito ka, pakiusap, pumasok ka. Inanyayahan ni Yehan si Yan Lingzhao sa villa, at pagkatapos ay ipinakilala kay Ye Qing, Sister, ito si Officer Yan, siya ang katabi natin. Ngumiti si Ye Qing at tumango kay Yan Lingzhao. Talaga namang nakilala na sila ni Ye Qing sa mga nakaraang mga araw, ngunit hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap. Matapos ang kanilang pagkikita, tiningnan ni Yan Lingzhao si Yehan at sinabi, natukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang mamamatay tao. Pareho sa mga mamamatay taong ito ay mga dayuhang Thai. Sila ay kabilang sa isang grupo na tinatawag na Machete Killer sa Golden Triangle. Ang organisasyon ng Scimitar Killer ay kontrolado ng isang warlord sa Golden Triangle. Kailangan mong maging maingat. Natukoy mo ba kung sino ang nag-utos sa kanila na patayin ako? Tanong ni Yehan. Ipapahayag ko sa iyo ito. Sabi ni Yan Lingzhao, ayon sa mga pahiwatig na natagpuan namin at ilang impormasyon tungkol sa mamamatay taong kidnap sa iyong kapatid ngayon, maaari namin kumpirmahin na ang isyong ito ay may kinalaman sa Base Enterprise. Pumunta na ako sa kumpanya ng Bai upang imbestigahan at arestuhin ang mga kaugnay na tao, naniniwala akong hindi na magtatagal at magkakaroon tayo ng balita. Talaga bang sila? Nagpakita si Yehan ng matinding galit sa kanyang mukha dahil hindi lamang siya inatake ng base company noong nakaraang pagkakataon, kundi halos nadamay si Ye Qing sa pagkakataong ito. Kung maaari, nais ni Yehan na patayin ang pamilya ni Bai Luofei sa oras na ito. Sa panahong iyon, tumunog ang telepono ni Yan Lingzhao, sinagot niya ito at nakinig ng ilang sandali, ang kanyang malamig na mukha ay biglang naging mas malamig. Officer Yan, anong nangyari? Tanong ni Yehan habang tinitingnan si Yan Lingzhao. Nagbigay ng balita na si Bai Jianye, ang pinuno ng Base Enterprise, at ang kanyang anak na si Bai Luofei ay nawala, at bukod dito, karamihan sa mga pondo ng Base Enterprise ay nailipat ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay naguguluhan ang Base Enterprise. Nagtakbuhan. Sabi ni Yehan na may malamig na mukha, mukhang napagtanto na nila na maaari silang mahuli, kaya nailipat nila ang mga pondo ng maaga. Ngayon na sila ay nag-deploy, malamang nawala na sila sa Shanghai City. Maganda ang iyong pagsusuri. Tumango si Yan Lingzhao at nagsabi, ayon sa mga empleyado ng Base Enterprise, si Bai Jianye, ang chairman ng Base Enterprise, ay hindi na pumasok sa kumpanya sa loob ng 3 araw, na nangangahulugang 3 araw na silang tumakas. Umungol si Yehan, dapat hindi sila mahulog sa aking mga kamay sa hinaharap, kung hindi, pagsisisihan nila ang pag-uudyok sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, sinabi ni Yan Lingzhao, bagamat maganda ang iyong mga kakayahan, pinapayuhan kitang huwag magkalat. Ang aming departamento ng pulisya ang bahala sa usaping ito. Maglalabas kami ng online arrest warrants at hahanapin sila sa buong bansa.
Kabanata 54. Sabi ko na nga ba, Officer Yan, kung talagang umasa ako sa inyo, malamang napatay na ako ng maraming beses. Isang mamamatay tao, ang sistema ng pulisya sa Shanghai City ay naghanap ng halos 2 linggo ngunit hindi ito nahanap, na nagdulot kay Yehan ng matinding pagdududa at pagkadismaya sa kanila. Sa huli, kinailangan niyang kumilos ng mag-isa upang malutas ang nakatagong krisis. Hindi na nagkomento si Yan Lingjiao. Totoong may mga pagkukulang ang sistema ng pulisya sa Shanghai City, ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na mapapabuti ito. Ang mamamatay taong nakapasok sa Shanghai City ay napatay na, at ang batas militar sa Shanghai City ay opisyal nang tinanggal, at lahat ay bumalik na sa dati. Matapos ang pagtanggal ng batas militar, agad na bumisita si Tang Haibin sa bahay ni Yehan, at ang mga nakaraang araw na ito ay talagang nakabansot sa kanya. Putang ina, sa wakas ay patay na ang mamamatay tao. Sabi ko sa iyo, Hanzi, hindi mo alam. Ang matandang lalaki ay pinigil akong nakatago sa bahay sa panahong ito, pero sinakal niya ako. Kaya't dapat mong samahan ako ngayong gabi, sabi ni Young Master Tang habang nakaupo sa sofa at kumakagat ng mansanas. Nag-usap si Yehan at nagpasya, bakit, nahuli ka ba sa loob ng ilang araw, kaya't parang sinakal ka? Namula si Young Master Tang at nagsabi, huwag mo akong pagtawanan, bata. Tanong na lang kita, pupunta ba tayo o hindi? Okay, Young Master Tang, pwede ba akong sumama sa iyo? Sabi ni Yehan na nakangiti habang pinapatay ang sigarilyo sa kanyang kamay. Oy, mabuting kapatid ito, tara na. Pumunta tayo sa nightclub at magsaya sa loob ng 2 gabi. Sa pagdating ng gabi at pagdilim ng mga ilaw, sa pamumuno ni Young Master Tang, dumating ang dalawa sa pinakamalaking nightclub sa Shanghai City. Dumating ang dalawa sa isang booth at umupo. Nag-snap ng daliri si Young Master Tang at sinabi sa waiter, bigyan mo kami ng ilang bote ng XO, at mga prutas at iba pa. Umalis ang waiter, si Young Master Tang ay humawak ng leeg ni Yehan at nagsabi, Hanzi, tingnan mo, ang mga batang babae dito ay sobrang ganda. Huwag kang mahiya kapag nakita mo ang isa mamaya, ako ang kukunin at tawagin ka. Ngumiti si Yehan at sinabing, sa tingin ko gutom ka na, huwag kang mag-alala sa akin sa mga laro mo. Nagpapanggap ka lang, kid. Hahanapan kita ng isang tao na pagtatanungin sa iyo mamaya, sabi ni Young Master Tang na may paghamak habang umiikot ang kanyang mga mata sa masa ng tao. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at pagkatapos ay umalis. Hindi makapagpigil si Yehan sa pagtawa ng kaunti, nagdududa siyang si Young Master Tang ay anak ng mayor o hindi. Nang umalis si Tang Haibin, si Yehan ay umupo na lang sa booth at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, sa loob ng 2 minuto, isang babae na nakasuot ng cheongsam ang lumapit sa posisyon ni Yehan. Ang babaeng ito ay parang isang engkanto sa madilim na gabi, marangal at maganda, ang kanyang maanghang na katawan ay kayang pasiglahin ang sinuman na magkaroon ng pagnanais na sakupin siya. Nakita ni Yehan ang babaeng ito. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yehan ang ganitong kagandahan, at hindi niya mapigil ang magulat. Ang babae ay matangkad, may maikling buhok, suot ang pulang cheongsam, at may napakagandang katawan. Pagkatapos ay umupo ang babae sa tabi ni Yehan, humilig sa kanyang balikat, at pumutok sa kanyang tainga, little brother, hindi ba boring ang uminom mag-isa? Bakit hindi kita samahan, kuya? Uminom tayo. Nang humilig ang babae sa kanya at naamoy ang espesyal na amoy na nagmumula sa kanyang katawan, biglang kumitid ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay ngumiti, karangalan ko ang magkaroon ng ganitong kagandahang katabi ko, pero hindi ko kayang hindi tanungin, bakit ka may dalang kutsilyo? Pagkatapos, ilalabas ni Yehan ang isang hindi pangkaraniwang matalim na kutsilyo sa mesa. Nang makita ito, biglang nagulat si Huafeng. Hinaplos niya ang kanyang hita, na lihim na kinuha ito ni Yehan. Nang makita ni Yehan na hinawakan ang sandatang dala niya, biglang tumawa si Huafeng. Talagang iba ka sa mga karaniwang tao, ngunit masyado kang halata sa pagnanakaw. Umupo si Huafeng nang may grasya sa tabi ni Yehan, ang kanyang maliwanag na mga mata ay umiikot. Kung hindi dahil sa mahusay na konsentrasyon ni Yehan, tiyak na mabibighani siya sa mga mata ng babaeng ito. Inilapag ni Yehan ang kanyang baso ng alak, nagsindi ng sigarilyo, humitit ng malalim, at sinabi, sabihin mo sa akin, sino ka? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nagkunwaring hindi nauunawaan si Huafeng at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng kapatid ko sa ganitong usapan? Baka hindi pwedeng humingi ng inumin ang kapatid ko. Ngumiti si Yehan at sinabing, magandang bagay ang uminom kasama ang ganitong kagandahang katulad mo, pero natatakot akong may mga rosas na may tinik at nakakalaso ng alak, kaya't mas mabuting maging maingat. Nang marinig ito, huminto si Huafeng sa pagpapanggap.
Uminom siya mula sa kanyang baso at nagtanong, sabihin mo sa akin, paano mo nakita na nandito ako? Tumingin si Yehan sa kanya at nagsabi, sa totoo lang, madali itong sabihin, mahirap ipaliwanag. Ang susi ay nasa natatanging amoy sa iyong katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang napaka-natatanging pampalasa, at ito ay pampalasa na hindi matatagpuan sa merkado. Nagulat si Huafeng sa sinabi ni Yehan at sinabi, mayroon akong natatanging pampalasa sa akin, pero ano ang kinalaman nito sa pagkakita mo sa akin? Nagtago si Yehan ng ngiti at sinabi, hindi ko ito napansin nang una kang sumunod sa akin, ngunit nang sumunod ka ng sunod-sunod, natuklasan ko ang isang detalye, iyon ay, ang iyong amoy. Kahit hindi ko alam kung saan ka nagtatago, ngunit ang amoy sa hangin ay nagpapakita na ikaw ay nasa paligid ko. Sa totoo lang, ang iyong kakayahang magtago ay talagang mahusay. Kung hindi dahil sa amoy sa iyong katawan, hindi kita matutukoy. Nang marinig ito ni Huafeng, bigla siyang pumalakpak at tumingin kay Yehan sa paghanga, matalino, matagal na akong sumusunod sa iyo at natagpuan kang kawili-wili, talagang gusto ko ang kapatid na tulad mo. Karangalan ko iyon. Tumingin si Yehan kay Huafeng, kinuha ang kanyang kamay at sinabi, sa totoo lang, talagang mahirap makita na ang ganitong kagandahang katulad mo ay kayang pumatay sa isang tao gamit ang ganitong kagandang kamay, at nakapigil pa siya ng lalamunan ng isang mamamatay tao. Tungkol sa mamamatay tao noong nakaraang pagkakataon, salamat, mag-toast tayo. Huwag mong isipin na kailangan mo akong pasalamatan. Ang mga dayuhang organisasyon ng mamamatay tao ay nakapasok sa China upang magdulot ng kaguluhan. Ang pag-aalis sa kanila ay nararapat kong gawin. Siyempre, kung talagang gusto mong pasalamatan ako, hindi ako magmamasid, pero hindi ko alam kung paano ka dapat magpasalamat. Matapos uminom ng isang baso, ngumiti si Huafeng, at lihim na tinawag ni Yehan ang babaeng ito na isang engkanto. Upang maitago ang kanyang pagkabigla, si Yehan ay nagtaas ng mga binti at magkasama ang kanyang mga paa. Nakita ang pagkabigla ni Yehan, si Huafeng ay ngumiti ng tagumpay at umupo ng mas malapit kay Yehan. Kabanata 55. Little brother, sa tingin mo ba ay maganda ang kapatid ko? Ang maliwanag at nakakaakit na mga mata ni Huafeng ay nakatitig kay Yehan, naglalabas ng isang malakas na kuryente. Sa pang-uudyok ng babaeng ito, napangiti si Yehan na may kaunting pagtawa. Babae, alam mo bang naglalaro ka sa apoy? Dapat mong malaman na hindi ako mananagot sa paglalaro ng apoy at pagsunog sa iyong sarili. Kapatid, ang sinabi mo ay nakasakit sa puso ng kapatid ko. Taos puso akong nagmamalasakit sa iyo. Hindi ko inasahan na magiging ganito kakawalang puso. Gusto mo lang kumain at pagkatapos ay panasan ang iyong bibig. Nakalulungkot, pitiful na pag-ibig ng kapatid. Ang babaeng ito ay talagang nagmukhang malungkot at sa isip ni Yehan, sinumpa niya ang kanyang sarili, putang ina, kung pahihintulutan mo ang babaeng ito na umarte, tiyak na mananalo siya ng Oscar. Hoy! Biglang ngumiti si Yehan ng masama, tinitingnan si Huafeng na nakasandal na sa kanya, at sinabing, hindi ko inasahan na ang kapatid ko ay ganito ka-in-love sa akin. Kung bibigyan kita ng sama ng loob, natural na hindi ko kayang hayaang mangyari iyon. Ano sa tingin mo, dapat tayong gumawa ng isang bagay? Kung hindi, sayang naman ang iyong pag-ibig. Sa mga salitang iyon, tila maghihintay na si Yehan para halikan ang maliit na bibig ni Huafeng. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man tumama ang kanyang mga labi kay Huafeng, biglang may lumitaw na isang nagniningning na kutsilyo sa pagitan nilang dalawa. Kapatid, bakit ka nagmamadali, mahaba pa ang gabi, bakit hindi tayo uminom muna? Nang makita ang kutsilyo, parang binuhusan ng malamig na tubig si Yehan, at nawala ang lahat ng kanyang mga iniisip. Kahit na maganda ang babaeng ito, mayroon pa rin siyang tinak. Kung talagang susubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya, tiyak na hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Wow! Hanzi? Ang galing mo? Umalis lang ako ng ilang minuto, at engaged ka na. Sa panahong iyon, bumalik si Tang Haibin na may kasamang babae. Nakita niya ang babae na yakap ni Yehan at biglang nakaramdam ng hindi pagkakapantay. Putang ina, nahanap ko ang dalawang pangit na prutas pagkatapos ng mahabang pagsisikap, samantalang may isang tao na tila nagtatapon sa kanyang mga bisig nang hindi siya gumagalaw. Nang makita si Young Master Tang na bumalik, agad na nagsalita sina Yehan at Huafeng na parang walang nangyari. Umupo si Young Master Tang sa tabi ni Yehan, binigyan siya ng thumbs up, at sinabing mababa ang boses, kapatid, nakakita ako ng dalawa, at plano kong iwanan ang isa para sa iyo. Putang ina, hindi ko inasahan na makakahanap ka ng ganito kagandang babae sa likod ko. Kung bumili ka ng ganitong superb product, kalimutan mo na, hindi ko ibibigay sa iyo ito, at gagamitin ko lahat.
Tumingin si Yehan sa matabang katawan ni Young Master Tang at nagsabi ng ngiti, gamitin mo pareho, abala ka ba? Mahirap para sa iyo na maglakad, hindi ba't mamamatay ka sa laban na ito? Pumili ka na lang, okay ka ba? F#sick. Itinaas ni Young Master Tang ang gitnang daliri kay Yehan at sinabi, kapatid na may ganitong pangangatawan, hindi isang problema ang isa laban sa dalawa, bakit hindi tayo mag-rent ng kwarto sa loob ng 2 gabi para magtulungan? Nakaramdam si Yehan ng panginginig sa kanyang puso, umiling ng paulit-ulit at nagsabing, kalimutan mo na, wala akong ganitong hilig, mas mabuti pang sana ay magtagumpay ka ngayong gabi. Nang marinig ito, naging masaya si Young Master Tang, ngunit nang makita si Hu Feng sa tabi ni Yehan, bigla siyang huminto, pinatungan si Yehan sa balikat at sinabi, Hanzi, sa pagtingin sa iyo, sa wakas ay nalaman ko kung ano ang pinakamataas na antas ng pangangalap ng babae. Hindi naintindihan ni Yehan ang ibig sabihin ni Young Master Tang, kaya nagtanong, ano ang pinakamataas na antas ng pangangalap ng babae? Putang ina, hindi mo alam ang tungkol dito. Talagang nagtataka ako kung paano mo nakuha ang ganitong superb. Umusog si Yehan at sinabi, syempre, siya ang nakakita sa akin. Tama iyon. Ang pinakamataas na estado ng pangangalap ng babae ay hindi ikaw ang nangangalap ng babae, kundi ang mga babae ang pumapasok sa iyo. Habang nagsasalita, tumingin si Tang Dashao kay Hu Feng, nagbuhos ng isang baso ng alak ng napakalungkot, at pagkatapos ay hinatak ang 2 babae sa tabi niya upang magsimula ng inuman. Tumingin si Yehan sa gay na ito na nagtataka, ang babae sa tabi niya ay hindi narito para mangakit sa kanya, at hindi pa rin siya sigurado sa mga intensyon nito. Pagkatapos umalis sa nightclub, si Young Master Tang ay umalis na kasama ang kanyang mga kasama, na tinawag na magandang pangalan, pag-usapan ang pinagmulan ng mga tao ng magkasama. Hindi na inisip pa ni Yehan ang gay na ito, tiningnan si Hu Feng na nakatayo sa tabi niya, at nagtanong, ganda, saan ka pupunta? Sasamahan kita. Ngumiti si Hu Feng nang may pagmamalaki at sinabi, kung hindi ka nababahala sa pagkalit, gusto kong makipag-ayos sa iyo. Nang marinig ito, si Yehan ay napanganga sa mga salita ng babaeng ito. Mas angkop ba na ang isang lalaki tulad niya ang magsabi ng mga salitang iyon? Pagkatapos ay umiling si Yehan at ngumiti, kung ang ganda mo ay nag-anyaya sa akin, sayang naman kung tatanggihan ko. Sige, tara na. Nang maggabi sa tabi ng ilog Wangpo, naglakad ang isang lalaki at isang babae na parang magkasintahan. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay nagbigay ng anino ng dalawa. Ang mga salita ay ganap na nagwasak ng sining ng tanawin. Hintay, ilalabas ko ang tubig. Sinabi ni Yehan ang mga salitang iyon at agad na naglakad patungo sa isang madilim na lugar. Kanina sa nightclub, nakipag-away siya kay Tang Dashao. Si Yehan ay labis nang nag-aalala. Ngayon na nandito siya sa ilog Wangpo at naririnig ang tunog ng dumadaloy na tubig, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Si Hu Feng ay nakatingin kay Yehan sa dilim, at binigyan siya ng mahigpit na tingin, iniisip sa kanyang isip na naguguluhan si Yehan, ngunit tamang-tama lang, tinawag niya si Yehan upang pag-usapan ang negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos na maalis ang tubig sa kanyang katawan, itinaas niya ang kanyang pantalon na may kasiyahan, lumapit kay Hu Feng at sinabi na may ngiti, sabi ko, malaking ganda, huwag masyadong masangkot, hindi tayo tunay na magkapareha. Ngayon ay oras na, sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Saan ka nagmula? Ano ang maitutulong mo sa akin? Si Hu Feng ay nagtakip ng kanyang bibig at ngumiti, at tinapik ang ilong ni Yehan gamit ang kanyang kamay na gawa sa jade, talagang isang piraso ng kahoy ka, hindi mo alam ang kagandahan. Sabi ni Yehan nang walang pakialam, ano ang kagandahan? Hindi ako masyadong marunong at gusto kong maging tuwid. Sabihin na natin, pagkatapos pag-usapan, umuwi na tayo at makakuha ng maayos na tulog. Nang marinig ito, naging seryoso si Hu Feng at sinabi, una sa lahat, hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Hu Feng, at ako ay mula sa National Security Bureau. Kabanata 56. Security Bureau. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang organisasyong ito. Tumingin siya kay Hu Feng at sinabi, para bang MI6 sa pelikula, mga ahente o ano. Ganon na nga. Tumingin si Hu Feng kay Yehan at sinabi, tungkol naman sa dahilan kung bakit kita hinahanap, napakasimple lang. Ikaw ay isang mahuhusay at napakatalinong tao. Kailangan ng bansa ang mga taong may talento na tulad mo, kaya naman, kinakatawan ko ang Security Bureau at inaanyayahan kitang sumali sa amin at maglingkod sa ating bansa. Nang marinig ito ni Yehan, agad siyang tumawa at sinabi, Hu Feng, paumanhin, ang ambisyon mo ay masyadong mataas, at wala akong interes. Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao sa buhay na ito at kumita ng pera.
Kumita ng pera, mangalap ng mga babae, magpatingin sa mga pasyente, makipaglandian sa mga mabubuting babae, kaya hindi mo na kailangang pag-usapan ang pag-anyaya sa akin na sumali sa Security Bureau. Siyempre, sa tahimik na gabing ito, pag-usapan natin ang ibang mga bagay, masaya akong makipagpalitan ng mga ideya sa iyo. Matapos sabihin ito, ang mga mata ni Yehan ay biglang tumingin sa katawan ni Huafeng nang walang pag-aalangan. Tumingin si Huafeng sa kanya at sinabi, sige, huwag kang magpanggap, alam kong hindi ka ganoong maniakis, maaari mong isipin ang aking mungkahi kanina, at hindi mo kailangang sagutin ako kaagad. Sa katunayan, ang pagsali sa Security Bureau ay mas maraming benepisyo kaysa sa disbenepisyo. Wala nang pakialam si Yehan kung nakita ng babaeng ito ang kanyang mga iniisip at sinabi, sige, iisipin ko, pero huwag kang masyadong umasa, ayaw kong mapigilan ng iba, at ayaw ko ring mamuhay ng mapanganib na buhay. Sumali sa Security Bureau. Hindi magagawa ni Yehan ang trabahong ito kahit napapatayin siya. Ang sinumang may kaunting utak ay alam na kung sasali siya, tiyak na ito ay isang lugar na puno ng panganib, at maaaring mamatay siya balang araw. Sa paghahambing, mas gusto pa rin ni Yehan ang buhay na mayroon siya ngayon. Nang marinig ito, lumapit si Huafeng kay Yehan at tinitigan siya ng kanyang mapagmahal na mga mata, kung pakakasalan kita ang kapatid ko at magiging asawa mo, papayag ka bang sumali sa amin? Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang mapagmataas na figure ni Huafeng, at ngumiti ng malandi, bakit hindi tayo maging magkasintahan, mas kapana-panabik iyon. Lumayas ka, tinignan ni Huafeng si Yehan. Ang bastos na ito ay talagang walang ingat, ginamit pa niya ang kanyang kagandahan upang akitin siya, ngunit nagawa pa rin niya manatiling makatwiran at tumanggi. Medyo nababagot na sinabi ni Yehan, sige, magandang Huafeng, hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa pagsali sa Security Bureau. Hindi ako ganoon katanga. Mataas ba ang sweldo sa pagsali sa inyo? Makakakuha ba ako ng 8 milyon kada taon? Bakit ako magtatrabaho para sa inyo na may kaunting sweldo na iyon? Tumingin si Huafeng kay Yehan at sinabi, ikaw na maliit na bastos, naghahanap ka ba ng pera? Mahirap bang kumita ng pera gamit ang iyong kakayahan? Bagamat ang sweldo sa pagsali sa Security Bureau ay hindi kasing taas ng sinabi mo, ngunit may ilang mga pribilehiyo sa loob ng sakop, tulad ng maaari mong gamitin ang pribilehiyong ito sa Shanghai City upang tawagan ang sistema ng pulisya, o kahit na ang hukbo, at hayaan ang mga kagawaran ng gobyerno na makipagtulungan sa iyo upang gawin ang ilang mga bagay, hindi ba sapat ang pribilehiyong ito upang akitin ka? Ganoon kaganda. Matapos magsalita si Huafeng, si Yehan ay talagang naantig, ang kanyang lola, kaya kung pumayag siya, hindi ba siya magiging isang mataas na opisyal sa lalong madaling panahon? Hindi lang iyon, ngunit ang pribilehiyong ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatang pumatay muna at kumilos pagkatapos. Siyempre, ang gagawin mo sa pribilehiyong ito ay dapat gamitin sa tamang paraan. Kapag nilabag mo ang batas, mapaparusahan ka rin ng organisasyon. Hay nako, kaya hindi ito lisensya upang pumatay. Ang puso ni Yehan ay tumalon, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mapagmataas na figure ni Huafeng at sinabi, kaya, mayroon ka rin ng pribilehiyong ito. Siyempre, nang marinig ang sagot na iyon, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay kumunot. Hay nako, buti na lang at wala akong ginawa sa kanya kanina. Kung hindi, kung papatayin siya ng babaeng ito, hindi ito aalagaan ng bansa, at ang kamatayan ay isang walang pag-asa na kamatayan. Kumusta? Nagbago na ba ang iyong isip? Tumingin si Huafeng kay Yehan na may pag-asa sa kanyang maliwanag na mga mata. Kung ang isang taong may talento na tulad ni Yehan ay sasali sa Security Bureau, maaaring hindi ilang taon bago ang Security Bureau ay magkaroon ng isang mas bata na henerasyon. Ang lakas ay tataas sa isang mas mataas na antas, upang ang Security Bureau ay makakaya na harapin ang mga tao ng Ancient Martial Arts Association sa hinaharap. Nakita ang mga mata ni Huafeng na puno ng pag-asa, si Yehan ay ngumiti ng nahihiya at sinabi, sige, Huafeng, hayaan mo akong pag-isipan muna. Sige, bibigyan kita ng oras upang pag-isipan ito. Sa pamamagitan ng paraan, sasamahan kita habang iniisip mo ito. Aalis ako sa sandaling mangako ka sa akin. Ngumiti si Huafeng kay Yehan, ngunit ang kanyang magandang mukha ay nagparamdam kay Yehan na parang nasa isang ice cave siya. Pinunasan ko ito at nanirahan sa aking lugar. May mali ba? Ang pamumuhay kasama ang isang babaeng may lisensya upang pumatay, nakaramdam si Yehan ng kaunting takot. Sige, gabi na. Mauuna na ako, at tutulungan kitang manirahan doon bukas. Maligayang pagdating noon, haha.
Matapos magsalita, ang babae ay parang multo sa gabi na biglang nawala sa harap nila, nang hindi binibigyan si Yehan ng anumang pagkakataon na tumanggi, iniwan si Yehan na nakatayo ng mag-isa sa malamig na hangin na nakatingin sa kalangitan sa gabi. Sa tabi ng ilog Wampo, mamantong hininga si Yehan sa kanyang sarili, paano siya maaakit ng isang mahiwagang organisasyon tulad ng Security Bureau. Ang paglitaw ng Fire Phoenix ay nagparamdam kay Yehan na mayroong isang grupo ng mga mahiwagang nilalang sa mundong ito. Nagtatago sila sa dilim, at kung hindi sila kusang naghahanap sa iyo, mahirap silang hanapin. Gayunpaman, talagang gusto ni Yehan na sumali sa mahiwagang bilog na ito. Hindi niya kailanman naisip iyon. Nagsindi si Yehan ng sigarilyo at nahulog sa malalim na pag-iisip, ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Kung gusto mong mamuhay ng isang tunay na malaya at walang pidyaw na buhay, natatakot akong hindi mo ito magagawa sa iyong kasalukuyang mga nagawa. Maliban kung ang iyong personal na kakayahan ay napakahusay, o mayroon kang pambihirang enerhiya sa likod mo, sa ganitong paraan lamang makakabuhay ka ng malaya, walang sino man ang manggahas na kontrolin ka. Lumipas ang gabi, at alas 11 na ng umaga nang magising si Yehan. Hindi siya nakauwi hanggang alas 2 o alas 3 kagabi. Pagkatapos maligo, halos alas 4 na, kaya medyo huli na siyang nagising. Nagsuot si Yehan ng pantalon at pumunta upang maghugas, at bigla, nakarinig siya ng mga tinig na nagmumula sa sala sa unang palapag. Medyo nagtaka si Yehan, nagsuot ng damit at bumaba, ngunit nagulat siya nang makarating sa hagdan, at halos mahulog sa hagdan, nang makita si Hufeng na nakasuot ng pula sa sala. Nagme-makeup siya kay Yeching. Sa pamamagitan ng mga kamay ni Hufeng, si Yeching, na orihinal na Maislan at Pino, ay naging isang babaeng urban na nakatayo sa harapan ng fashion. Ang ganitong kagandahan ay ganap na lumalagpas sa mga magagandang malalaking bituin. Si Yehan ay nakatingin sa kanila na parang tulala. Noong nakaraan, si Yeching ay hindi kailanman naglalagay ng make-up, siya ay natural na walang make-up tulad ng isang banayad at mabuting asawa. Sa panahong iyon, naramdaman na ni Yehan na ang kanyang kapatid ay napakaganda. Ngayon, pagkatapos maglagay ng make-up, si Yeching ay hindi lamang naging mas maganda, kundi mukhang isang nakaistilong babae. Hindi maintindihan ni Yehan, bakit pinayagan ng aking kapatid ang isang babaeng tulad ni Hufeng na maglagay ng make-up sa kanya. Magkakilala na ba sila dati? Xiaohan, gising ka na, tingnan mo kung maganda ba ang make-up na nilagay sa akin ni Sister Hufeng. Nang makita ni Yeching si Yehan na bumaba, hinayla siya nito upang umupo sa sofa, at nagtanong na may pag-asa. Sinabi niya, wala siyang pakialam kung sasabihin ng iba na siya ay maganda o hindi, gusto lang niyang malaman ang opinyon ni Yehan. Maganda, ang kapatid ko ay mas maganda kaysa sa mga malalaking bituin. Taos-pusong sinabi ni Yehan. Kabanata 57. Nakarinig ka na ba ng Security Bureau? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang organisasyong ito. Tumingin siya kay Hufeng at sinabi, para bang MI6 sa pelikula, mga ahente o ano? Oo, ganun na nga. Tumingin si Hufeng kay Yehan at sinabi, tungkol naman sa dahilan kung bakit kita hinahanap, napakasimple lang. Ikaw ay isang mahuhusay at napakatalinong tao. Kailangan ng bansa ang mga taong may talento na tulad mo, kaya naman, kinakatawan ko ang Security Bureau at inaanyayahan kitang sumali at maglingkod sa ating bansa. Nang marinig ito ni Yehan, agad siyang tumawa at sinabi, Hufeng, paumanhin, ang ambisyon mo ay masyadong mataas, at wala akong interes. Gusto ko lang maging isang ordinaryong tao sa buhay na ito at kumita ng pera, mangalap ng mga babae, magpatingin sa mga pasyente, makipaglandian sa mga mabubuting babae. Kaya hindi mo na kailangang pag-usapan ang pag-anyaya sa akin na sumali sa Security Bureau. Siyempre, sa tahimik na gabing ito, pag-usapan natin ang ibang mga bagay. Masaya akong makipagpalitan ng mga ideya sa iyo. Matapos sabihin ito, ang mga mata ni Yehan ay biglang nakatingin sa katawan ni Hufeng nang walang pag-aalangan. Tumingin si Hufeng sa kanya at sinabi, sige, huwag kang magpanggap, alam kong hindi ka ganoong many-okis. Maaari mong isipin ang mungkahi ko kanina, at hindi mo kailangang sagutin ako kaagad. Ang pagsali sa Security Bureau ay mas maraming benepisyo kaysa sa disbenepisyo. Wala nang pakialam si Yehan kung nakita ng babaeng ito ang kanyang mga iniisip at sinabi, sige, iisipin ko, pero huwag kang masyadong umasa, ayaw kong mapigilan ng iba, at ayaw ko ring mamuhay ng mapanganib na buhay. Sumali sa Security Bureau. Hindi magagawa ni Yehan ang trabahong ito kahit napapatayin siya. Ang sinumang may kaunting utak ay alam na kung sasali siya, tiyak na ito ay isang lugar na puno ng panganib, at maaaring mamatay siya balang araw. Sa paghahambing, mas gusto pa rin ni Yehan ang buhay na mayroon siya ngayon.
Nang marinig ito, lumapit si Hu Feng kay Yehan at tinitigan siya ng kanyang mapagmahal na mga mata, kung pakakasalan kita ang kapatid ko at magiging asawa mo, papayag ka bang sumali sa amin? Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang mapagmataas na figure ni Hu Feng at ngumiti ng malandi, bakit hindi tayo maging magkasintahan? Mas na panabik iyon. Umalis ka dyan. Tinignan ni Hu Feng si Yehan, ang bastos na ito ay talagang walang ingat. Ginamit pa niya ang kanyang kagandahan upang akitin siya, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling makatwiran at tumanggi. Medyo nababagot na sinabi ni Yehan, sige, magandang Hu Feng, hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa pagsali sa Security Bureau. Hindi ako ganoon katanga. Mataas ba ang sweldo sa pagsali sa inyo? Makakakuha ba ako ng 8 milyon kada taon? Bakit ako magtatrabaho para sa inyo na may kaunting sweldo na iyon? Tumingin si Hu Feng kay Yehan at sinabi, ikaw na maliit na bastos, naghahanap ka ba ng pera? Mahirap bang kumita ng pera gamit ang iyong kakayahan? Bagamat ang sweldo sa pagsali sa Security Bureau ay hindi kasing taas ng sinabi mo, ngunit may ilang mga pribilehiyo sa loob ng sakop, tulad ng maaari mong gamitin ang pribilehiyong ito sa Shanghai City upang tawagan ang sistema ng pulisya, o kahit na ang hukbo, at hayaan ang mga kagawaran ng gobyerno na makipagtulungan sa iyo upang gawin ang ilang mga bagay. Hindi ba sapat ang pribilehiyong ito upang akitin ka? Ganoon kaganda. Matapos magsalita si Hu Feng, si Yehan ay talagang naantig. Ang kanyang lola, kaya kung pumayag siya, hindi ba siya magiging isang mataas na opisyal sa lalong madaling panahon? Hindi lang iyon, ngunit ang pribilehiyong ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatang pumatay muna at kumilos pagkatapos. Siyempre, ang gagawin mo sa pribilehiyong ito ay dapat gamitin sa tamang paraan. Kapag nilabag mo ang batas, mapaparusahan ka rin ng organisasyon. Wow! Kaya hindi ito lisensya upang pumatay. Ang puso ni Yehan ay tumalon, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mapagmataas na figure ni Hu Feng at sinabi, kaya, mayroon ka rin ng pribilehiyong ito. Siyempre, nang marinig ang sagot na iyon, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay kumunot. Hay nako, buti na lang at wala akong ginawa sa kanya kanina. Kung hindi, kung papatayin siya ng babaeng ito, hindi ito aalagaan ng bansa, at ang kamatayan ay isang walang pag-asa na kamatayan. Kumusta? Nagbago na ba ang iyong isip? Tumingin si Hu Feng kay Yehan na may pag-asa sa kanyang maliwanag na mga mata. Kung ang isang taong may talento na tulad ni Yehan ay sasali sa Security Bureau, maaaring hindi ilang taon bago ang Security Bureau ay magkaroon ng isang mas bata na henerasyon. Ang lakas ay tataas sa isang mas mataas na antas, upang ang Security Bureau ay makakaya na harapin ang mga tao ng Ancient Martial Arts Association sa hinaharap. Nakita ang mga mata ni Hu Feng na puno ng pag-asa, si Yehan ay ngumiti ng nahihiya at sinabi, sige, Hu Feng, hayaan mo akong pag-isipan muna. Sige, bibigyan kita ng oras upang pag-isipan ito. Sa pamamagitan ng paraan, sasamahan kita habang iniisip mo ito. Aalis ako sa sandaling mangako ka sa akin. Ngumiti si Hu Feng kay Yehan, ngunit ang kanyang magandang mukha ay nagparamdam kay Yehan na parang nasa isang ice cave siya. Pinunasan ko ito at nanirahan sa aking lugar. May mali ba? Ang pamumuhay kasama ang isang babaeng may lisensya upang pumatay, nakaramdam si Yehan ng kaunting takot. Sige, gabi na. Mauuna na ako, at tutulungan kitang manirahan doon bukas. Maligayang pagdating noon, haha. Matapos magsalita, ang babae ay parang multo sa gabi na biglang nawala sa harap nila, nang hindi binibigyan si Yehan ng anumang pagkakataon na tumanggi, iniwan si Yehan na nakatayo ng mag-isa sa malamig na hangin na nakatingin sa kalangitan sa gabi. Sa tabi ng ilog Wampo, bumantong hininga si Yehan sa kanyang sarili, paano siya maaakit ng isang mahiwagang organisasyon tulad ng Security Bureau. Ang paglitaw ng Fire Phoenix ay nagparamdam kay Yehan na mayroong isang grupo ng mga mahiwagang nilalang sa mundong ito. Nagtatago sila sa dilim, at kung hindi sila kusang naghahanap sa iyo, mahirap silang hanapin. Gayunpaman, talagang gusto ni Yehan na sumali sa mahiwagang bilog na ito. Hindi niya kailanman naisip iyon. Nagsindi si Yehan ng sigarilyo at nahulog sa malalim na pag-iisip, ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Kung gusto mong mamuhay ng isang tunay na malaya at walang pidyaw na buhay, natatakot akong hindi mo ito magagawa sa iyong kasalukuyang mga nagawa, maliban kung ang iyong personal na kakayahan ay napakahusay, o mayroon kang pambihirang enerhiya sa likod mo, sa ganitong paraan lamang makakabuhay ka ng malaya, walang sino man ang manggahas na kontrolin ka. Lumipas ang gabi, at alas 11 na ng umaga nang magising si Yehan. Hindi siya nakauwi hanggang alas 2 o alas 3 kagabi. Pagkatapos maligo, halos alas 4 na, kaya medyo huli na siyang nagising.
Nagsuot si Yehan ng pantalon at pumunta upang maghugas, at bigla, nakarinig siya ng mga tinig na nagmumula sa sala sa unang palapag. Medyo nagtaka si Yehan, nagsuot ng damit at bumaba, ngunit nagulat siya nang makarating sa hagdan, at halos mahulog sa hagdan, nang makita si Hu Feng na nakasuot ng pula sa sala. Nagme-makeup siya kay Ye Qing. Sa pamamagitan ng mga kamay ni Hu Feng, si Ye Qing, na orihinal na Maislan at Pino, ay naging isang babaeng urban na nakatayo sa harapan ng fashion. Ang ganitong kagandahan ay ganap na lumalagpas sa mga magagandang malalaking bituin. Si Yehan ay nakatingin sa kanila na parang tulala. Noong nakaraan, si Ye Qing ay hindi kailanman naglalagay ng make-up, siya ay natural na walang make-up tulad ng isang banayad at mabuting asawa. Sa panahong iyon, naramdaman na ni Yehan na ang kanyang kapatid ay napakaganda. Ngayon, pagkatapos maglagay ng make-up, si Ye Qing ay hindi lamang naging mas maganda, kundi mukhang isang nakaistilong babae. Hindi maintindihan ni Yehan bakit pinayagan ng aking kapatid ang isang babaeng tulad ni Hu Feng na maglagay ng make-up sa kanya. Magkakilala na ba sila dati? Xiaohan, gising ka na, tingnan mo kung maganda ba ang make-up na nilagay sa akin ni Sister Hu Feng. Nang makita ni Yehan si Ye Qing na bumaba, hinayla siya nito upang umupo sa sofa at nagtanong na may pag-asa. Sinabi niya, wala siyang pakialam kung sasabihin ng iba na siya ay maganda o hindi, gusto lang niyang malaman ang opinyon ni Yehan. Maganda, ang kapatid ko ay mas maganda kaysa sa mga malalaking bituin. Taos-pusong sinabi ni Yehan. Kabanata 58. Nang marinig ni Yehan ang papuri mula kay Ye Qing, naramdaman niyang maganda siya sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi, sa pamamagitan ng paraan, Xiaohan, ito si Sister Hu Feng, talagang kawawa siya. Nawalan siya ng wallet nang unang dumating siya sa Shanghai City, pati na rin ang kanyang ID card at bank card. Walang matirahan, kaya nais niyang pansamantalang makitira sa atin. Sa tingin mo ay okay lang ba? Nang marinig ito, muntik nang magkamali si Yehan at makagat ang dila, kawawa ang babae na ito. Nagtatampisaw sa paligid na may lisensya upang pumatay, marahil ay makakapatay siya ng dalawa kapag siya ay hindi maganda ang pakiramdam. Sa paghahambing, mas nararamdaman ni Yehan na siya ang kawawa. Mamuhay kasama ang babaeng ito araw-araw. Hindi lamang siya dapat mag-ingat sa lahat ng bagay, kundi kailangan din niyang ipakita ang kanyang mga paggalang sa harap ng kanyang kapatid. Ngunit syempre, hindi naglakas ng loob si Yehan na tumanggi. Nodding siya ng paulit-ulit, ngunit ang nagtataka kay Yehan ay paano nakilala ng babaeng ito, si Hu Feng, ang kanyang kapatid. At tila maganda ang kanilang samahan. Nang makita ni Yehan na pumayag siya, tumalikod si Ye Qing at tumingin kay Hu Feng, Sister Hu Feng, maaari kang makitira sa amin sa loob ng ilang panahon. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo, at maaari kang maging kasama ko. Nakakaboard na mag-isa sa bahay. Nang marinig ito, nakaramdam si Yehan ng kaunting pagkakasala. Ang pag-iwan sa kanyang kapatid na nag-iisa sa ganitong walang laman na bahay ay talagang nagdudulot ng kalungkutan. Hindi masama na makasama ang isang babae tulad ni Hu Feng. Basta't hindi siya magulo, okay lang na maging kasama ng kanyang kapatid. Hehe, Sister Ye Qing, salamat sa inyo. Huwag mag-alala, sa sandaling maayos ang aking mga bagay, tiyak na aalis ako at hindi ko kayo istorbohin. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na alam ni Yehan kung ano ang tinutukoy niya. Tumango si Ye Qing, tiningnan ang kanyang telepono, at sinabi, gabi na, Xiaohan, maaari kang makipag-chat kay Sister Hu Feng, magluluto ako, magiging handa ito sa isang sandali. Sister Hu Feng, gusto kong ipakita sa iyo ang aking galing sa pagluluto. Matapos sabihin ito, tumakbo si Ye Qing patungo sa kusina upang magtrabaho, at naiwan na lamang sina Yehan at Hu Feng sa sala. Nakita si Yehan na naglalaro ng kanyang cellphone, biglang ngumiti si Hu Feng at sinabi, bakit, mukhang hindi mo ako tinatanggap. Saan, kasama ang magandang Hu Feng dito, hindi ko alam kung ilang lalaki ang naiinggit. Inilapag ni Yehan ang kanyang cellphone at sinabi, ngunit nagtataka ako, paano mo nakilala ang kapatid ko? Tumawa si Hu Feng at nagsabi, may mga paraan ang mga kalalakihan sa kanilang pakikipagkaibigan, at mayroon din tayong mga paraan ang mga kababaihan sa pakikipagkaibigan. Pero huwag mag-alala, wala akong ibig sabihin sa iyo o sa iyong kapatid. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Tumango si Yehan at nagsabi, ayos lang iyon. Mas masaya kung may isa pang tao sa ganitong malaking silid, pero sinasabi ko pa rin na huwag mong asahan masyado. Hehe, sa tingin ko magbabago ang isip mo kapag nakilala mo kami. Ganoon nga, may isa pang tao sa villa ni Yehan, at siya ay isang babae na may lisensya upang pumatay.
Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw na pagsasama, naramdaman ni Yehan na si Ho Feng ay isang magandang babae, kahit na ang kanyang katayuan ay nakakatakot. Ang mas nakakapagod para kay Yehan ay madalas na pinasasigle ng babaeng ito ang kanyang pagnanasa kapag wala si Ye Qing, at ang babaeng ito ay nag-aapoy, ngunit hindi niya pinapalamig ang apoy. Para siyang isang engkanto na nagbibigay ng saya at hirap kay Yehan. Sabi ko, Hanzi, ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Halos araw-araw na pumupunta si Yang Master Tang sa bahay ni Yehan. Matapos ang ilang araw na pagmamasid, napansin niyang tila hindi ang relasyon nila ni Ho Feng ang kanyang inaasahan. Nang unang makita niya si Ho Feng, nagboluntaryo siyang bumati sa kanila, ngunit nagresulta ito sa isang sampal mula kay Ho Feng. Inilagay ni Yehan ang kanyang braso sa balikat ni Yang Master Tang at nagsabi ng ngiti, bakit hindi mo siya tanungin ng direkta? Nang marinig ito, nilinggan ni Yang Master Tang ang kanyang ulo na para bang may galit na galit. Ang huling pagkakataon na nataman siya ni Ho Feng sa maling sinabi ay tumindig ang kanyang mga buhok sa takot. Tingnan mo ang potensyal mo, ano ang kinakatakutan mo sa isang babae? Sabi ni Yehan na may paghamak kay Yang Master Tang. Hay nako, hindi mo nararamdaman ang sakit sa iyong likod habang nakaupo at nagsasalita. Kung may kakayahan ka, subukan mo. Ang babaeng iyon ay malamang na mas magaling kaysa sa iyo. Tinatanggap ito ni Yehan, kaya hindi na siya naglakas loob na galitin ang babaeng si Ho Feng. Ngunit habang nag-uusap sina Yehan at Tang Haibin, tumunog ang doorbell, at si Ye Qing, na nakaupo sa kabila at nakikipag-chat kay Ho Feng, ay agad na tumayo at bumukas ng pinto. Pagkatapos, pumasok si Zhou Yuner na nakasuot ng casual na suit at nagtatawanan. Sister Yuner, halika at umupo, nandito si Xiaohan. Pumasok ang dalawa, ngunit bago pa man umupo si Zhou Yuner, nakita niya si Ho Feng na nakasuot ng pulang damit at bigla siyang nagkaroon ng pagdududa. Abala siya sa kanyang negosyo sa alahas sa mga nakaraang araw, at bihira nang pumunta sa bahay ni Yehan, ngunit ilang araw na lamang ang nakalipas at may ganitong kaakit-akit at magandang babae sa bahay ni Yehan. Nang makita si Ho Feng, si Zhou Yuner ay nakaramdam ng kaunting hindi komportable, pagkatapos ay tumingin kay Yehan na nakaupo sa sofa na nakabukas ang mga binti at nagtanong, sino siya? Hindi ko inasahan na magkakaroon ka ng ganitong hilig sa pagtatago ng babae sa isang gintong tahanan. Nang marinig ito ni Yehan, agad siyang nag-roll ng mga mata, at ang Yang Master Tang ay nagpasaya mula sa tabi at nagsabi, hehe, nabuhos ang sisidlan ng selos. Bagamat may magandang kapalaran ka, hindi ito magandang kapalaran na tamasahin. Tinadyakan ni Yehan ang guy na ito at sinabi, Beauty Joe, ano ang kailangan mo mula sa akin? Tumingin si Zhou Yuner at inalis ang kanyang tingin mula kay Ho Feng at sinabi ng kalmado, nandito ako upang sabihin sa iyo na pupunta tayo sa Yunnan sa loob ng 3 araw. Ano na ang paghahanda mo? Nang marinig ito, naalala ni Yehan ang huling pagkakataon na nangako si Zhou Mingshan, na humiling sa kanya na gumawa ng pangalan sa Yunnan Stone Gambling Festival. Ang Yunnan Stone Gambling Festival ay malapit na, mukhang pupunta rin siya sa Yunnan. Hay nako, bakit hindi mo ako tinawag para sa masayang bagay tulad ng pagpunta sa Yunnan? Hanzi, kailan ka aalis? Sasama ako. Ang mga mata niyang Master Tang ay lumiwanag nang marinig ito, isa siyang tao na hindi mapakali at sawa na sa mga laro sa mga ganitong lugar sa Shanghai City. Hindi sumagot si Yehan kay Yang Master Tang. Tumingin siya kay Zhou Yuner at nagtanong, ayos lang, wala akong kailangang ihanda dito. Kailan tayo aalis? Kung ganun, gawin na natin bukas. Nakabook na ako ng tiket sa eroplano. Ganun na yon, mauuna na ako. Matapos sabihin ito, agad na umalis si Zhou Yuner sa villa, at umalis na sa kanyang pagdating. Ang dalawang babae sa villa ay nakatulala sa ilang sandali, at tinadyakan ni Tang Haibin si Yehan at sinabi, sabi ko, anong ginagawa mo sa pagkatulala? Habang hinahabol mo siya. Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong, mukhang talagang nagalit ang batang ito dahil kay Ho Feng. Sa ilalim ng pang-uudyok ni Yang Master Tang, hinabol ni Yehan si Zhou Yuner, ngunit hindi nakita ni Yehan na nakatingin si Ye Qing sa kanya na may lungkot sa kanyang mga mata. Kabanata 59. Talaga bang ganon? Tumawa si Ho Feng at sinabi, kalimutan na natin yan, nandito ako upang sabihin sa iyo na hindi masyadong mapayapa ang Yunnan kamakailan, at malapit nang magsimula ang Yunnan Stone Gambling Festival. Maraming mga mangangalakal ng magaspang na bato ang nagmamadaling pumunta roon, at magiging masigla ang kompetisyon para sa mga magaspang na bato. Ang mga malalaking pamilya na lihim na kumokontrol sa produksyon ng mga magaspang na bato ay hindi magiging madaling kausap, kaya tiyak na magkakaroon ng mga mapanganib na sitwasyon sa panahon ng Stone Gambling Festival, kaya't dapat kang maging maingat doon.
Nang marinig ito, nagulat si Yehan, sinasabi mo ba na delikado ang pagsisimula ng Stone Gambling Festival? Oo, syempre. Sagot ni Huafeng, ang jadeite sa ating bansa ay karaniwang nagmumula sa Yunnan, ngunit ang produksyon ay patuloy na bumababa sa buong taon. Sa kasalukuyan, lahat ng mga mangangalakal ng jadeite sa bansa ay nagmamadali patungong Yunnan. Mas marami ang nag-aagawan, mas kaunti ang kita. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, ang ganitong matinding kompetisyon ay kadalasang nagiging dahilan upang gumamit ng matinding paraan upang harapin ang mga kakompetensya, at ang ilang malalaking pamilya na lihim na kumokontrol sa produksyon ng mga magaspang na bato ay maaari ring umupo sa mga presyo. Pero sa paghahambing, wala itong halaga. Ang pinakamapanganib na panahon ng Stone Gambling Festival ay nasa huling bahagi, ayon sa impormasyon na nakuha ko, nagdagdag ng ilang kondisyon sa batayan ng mga nakaraang taon. Nagdagdag ng mga bagong kondisyon. Tumingin si Yehan kay Huafeng na puno ng pagkalito. Sinabi ni Huafeng, kapag nakarating ka sa Yunnan, malalaman mo rin kung ano ang link na ito. Kung makakapasok ka sa link na ito at manalo sa kampyonato, ikaw na ang magiging pinakamalaking nagwagi sa Stone Gambling Festival ngayong taon. Hehe, mukhang kayang-kaya ang huling bahagi. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, habang ako ay nandyan sa Yunnan, sana ay alagaan mo ang aking kapatid. Okay lang iyon, wala problema, pera na at matulog na tayo. Matulog. Nang marinig ito, napanganga si Yehan, tinitingnan si Huafeng nang hindi makapaniwala, maaari bang talagang gusto ng babaeng ito na matulog dito. Pagkatapos, sa ilalim ng mga tingin ni Yehan, nakita niyang itinaas ni Huafeng ang kanyang mga kamay at hinubad ang kanyang nightgown, na nagpakita ng kanyang mapuputing mga hita. Sa ilalim ng mga mata ni Yehan na punong-puno ng inaasahan, patuloy na umakyat ang kanyang mga kamay, ngunit bigla, nakita ni Yehan ang isang nagniningning na kutsilyo. Kinuha ni Huafeng ang kutsilyo at huminga ng malalim, inilagay ito sa gitna nilang dalawa, at sinabing may ngiti, ang kama na ito, kalahati para sa iyo, kalahati para sa akin. Siyempre, wala akong pakialam kung gusto mong matulog kasama ko, nakadepende na lang sa kung mayroon kang lakas ng loob. Matapos sabihin ito, humiga ang babae na may ngiti sa kanyang mukha at ipinikit ang kanyang mga mata ng comfortable, parang siya ay nasa kanyang sariling kapangyarihan. Nakita ito, napailing si Yehan. Ang babaeng ito ay talagang magaling sa pagpapahirap sa mga tao. Nakatakdang hindi makatulog. Isang gabi ang lumipas habang si Yehan ay patuloy na walang tulog. Nang siya ay gisingin ng alarm clock sa umaga, nawala na si Huafeng. Nang makita ang lugar kung saan natulog si Huafeng kagabi, tanging ang kanyang mga mata ang naiinip. Nang bumaba si Yehan, naroon sina Yeqing, Huafeng, at Tang Haibin. Nang makita ni Yehan na bumaba, agad nang umiti si Tang Haibin at nagsabi, Hanzi, anong nangyari sa mga mata mo? Parang hindi ka natulog ng mabuti kagabi, nag-excite ka ba kagaya ko? Tiningnan ni Yehan ang guy na ito ng may inis, at hindi na siya nag-abala pa. Sa oras na ito, lumapit si Yeqing upang ayusin ang kanyang kwelyo, at mahinahon na sinabi, Xiaohan, maging maingat ka kapag pumunta ka sa Yunnan, at alagaan mo ang iyong sarili. Naghihintay ang kapatid ko para sa iyo sa bahay. Tumango si Yehan at sinabi, Sister, huwag mag-alala, babalik ako sa loob ng ilang araw. Oo, umuugong na tumango si Yeqing habang hinahawakan ang kamay ni Yehan. Sa panahong ito, naghagis si Huafeng ng isang maliit na bagay kay Yehan at sinabi, narito ang maliit na bagay na ito, makakatulong ito sa iyo sa pagdaan sa security check. Kinuha ni Yehan ito at tinignan. Ang ibinigay na bagay ni Huafeng ay tila isang uri ng high-tech na produkto na kayang humadlang sa lahat ng metal. Suot niya ang Dragon Scale Dagger. Sa tulong ng bagay na ito, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa security check. Pagkatapos nito, umalis si Yehan at si Tang Haibin at nagdiretso sa Shanghai City Airport. Si Zhou Yuner ay tumawag na at naghihintay sa kanila sa Shanghai City Airport. Nang dumating ang dalawa sa Shanghai City Airport, si Zhou Yuner at dalawang matipuno na lalaki ay naghihintay na sa labas. Nakita ni Yehan si Zhou Yuner mula sa malayo. Walang duda, ang batang ito ay talagang maganda, nakasuot ng itim na professional suit, at may suot na sunglasses, agad na naging focus siya ng karamihan. Hey! Sister Yuner, mukhang maaga kayong dumating. Bati ni Tang Haibin kay Zhou Yuner mula sa malayo. Nang makita ito, wrinkle ang kilay ni Zhou Yuner at sinabi, Fatty Tang, bakit ka nandito? Nagmamadaling ngumiti si Tang Haibin at sinabi, Sister Yuner, anong masayang bagay ang gagawin sa Yunnan? Napakalungkot, bakit mo kinuha si Hanzi at iniwan akong nag-iisa sa Shanghai City? Tama na, okay na, umalis ka kung gusto mong umalis.
Tumingin si Jo Yuner kay Tang Haibin at sinabi, ngunit sabihin ko na sa iyo, hindi kasing saya ng iniisip mo ang pagpunta sa Yunnan, at hindi ako responsable sa mga mangyayari. Hey! Hindi mo kailangang maging responsable. May Hanzi tayo para protektahan tayo. Wala nang pakialam si Jo Yuner sa kanya, pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan, umungol siya ng malumanay, inabot ang tiket kay Yehan, at pagkatapos ay naglakad patungo sa loob ng airport. Agad na sumunod ang dalawang matipuno na lalaki sa kanya, at hinawakan ni Tang Haibin si Yehan at sinabi, Hanzi, mukhang galit pa rin si Sister Yuner sa iyo. Umiling si Yehan at sinabi, wala akong magagawa, marahil ay magiging maayos ito kapag nakarating kami sa Yunnan, tara na. Pagkalipas ng ilang sandali, tumunog ang anunsyo para sa boarding, at isang grupo ng mga tao ang dumaan sa security check at nagsimulang sumakay sa eroplano. Mga 30 minuto mamaya, ang eroplano mula sa Shanghai City patungong Tengchong, Yunnan Province ay opisyal na umalis. Ang Tengchong ay isang makasaysayang lungsod at sentro ng kultura sa lalawigan. At ang lugar na pupuntahan ni Yehan at ng iba pa sa pagkakataong ito ay Tengchong, kung saan ginaganap ang Stone Gambling Festival. 4 na oras mamaya, lumapag ang eroplano sa Tengchong Airport. Pagkatapos sumunod kay Jo Yuner palabas ng airport, isang lalaking may pulang mukha na nasa kanyang 40 ang lumapit sa kanila at nagsabing may ngiti sa kanyang mukha, Miss Jo, maligayang pagdating sa Tengchong. Kabanata, 6 na po. Ikinuhit ni Jo Yuner ang kanyang kamay at sinabi, Uncle Leo, pasensya na at inistorbo kita upang personal na sunduin ako. Inilabas ni Liu Jiming ang kanyang kamay at sinabi, wala iyon, kung hindi dahil kay Ginoong Joe noon, magiging maliit na tindero lang ako, si Liu Jiming. MS Joe? Mangyaring, inayos ko na ang inyong matutuluyan. Maaari kayong manatili dito hanggang sa matapos ang Stone Gambling Festival. Matapos sabihin ito, sumakay ang grupo sa isang Humvee na minamaneho ni Liu Jiming. Ang ilang mga kalsada sa Tengchong ay hindi madaling daanan. Ang Humvee na minamaneho ni Liu Jiming ay talagang praktikal dito. Ang Tengchong ay isang halo-halong demokratikong lugar na matatagpuan sa Yunnan. Ang kanlurang hangganan nito ay nakatabi sa Myanmar. Ito ay isang sikat na makasaysayang at kulturang lungsod, kaya't maraming lugar ang nananatiling may ilang mga pamana, at maraming mga lugar ang hindi pa ganap na na-develop. Old Liu, mayroon ka bang mga kawili-wiling lugar dito sa Tengchong? Magaling ang pakikitungo ni Tang Haibin sa tao, at hindi nagtagal ay naging comfortable siya kay Liu Jiming, na tila nagkukwentuhan na sila. Ngumiti si Liu Jiming at sinabi, kapatid na Haibin, kung nais mong maglibang ng ilang araw, hihilingin ko sa isang tao na dalhin ka roon. Sa totoo lang, marami kaming mga kawili-wiling lugar dito sa Tengchong, at tiyak na hindi ito magiging mas masahol pa kaysa sa iyong Shanghai City. Uy, ayos lang yan, sawa na akong maglibang sa Shanghai City. Nang marinig ang mga salita ni Tang Haibin, tinignan siya ni Jo Yuner at sinabi, sabi ko, Fatty Tang, huwag ka lang mag-isip ng paglalaro buong araw, hindi masyadong mapayapa dito sa Tengchong, kapag may nangyaring masama, pagsisisihan mo. Nang inig si Tang Haibin, ngumiti ng may hiya at tumigil sa pagsasalita. Matapos ang 2 oras, na-i-drive na ni Liu Jiming ang sasakyan sa isang villa. Ito ang kanyang pribadong villa na kadalasang hindi ginagamit, ngunit may mga tao na pumupunta roon upang linisin ito mula sa oras-oras. Maraming mga plantain at ilang mga puno ng saging ang nakatanim sa paligid ng villa, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kaginhawahan at kakaibang estilo. Pagdating sa villa, sinabi ni Liu Jiming sa lahat, ito ang aking pribadong lugar, maaari kayong manatili rito ng payapa, at sabihin ninyo sa akin kung mayroon kayong kailangan. Miss Jo? Umakyat ka at magpahinga muna, at aayusin ko ang hapunan para sa inyo mamaya. Magpapakain tayo at aalisin ang alikabok. Kung ganun, pasensya na Uncle Leo. Walang abala, walang abala. Pagkatapos, umakyat ang lahat sa mga silid na inihanda para sa kanila. Matapos maligo, napagtanto ni Yehan na wala siyang dalang ibang damit. Wala siyang ibang magagawa kundi ang manatili sa suot na ito. Pagkatapos, pumunta si Yehan sa pintuan ni Jo Yuner at kumatok. Pagbukas ng pinto, si Jo Yuner ay nakasuot ng bathrobe, ang kanyang buhok ay basa pa, parang bulaklak na sumisibol mula sa tubig. Nang makita si Yehan, sinabi niya ng malamig, pumasok ka. Pinahira ni Yehan ang kanyang ilong at pumasok sa silid, umupo siya at sinabi, Miss Jo, may 2 araw na lang bago magsimula ang Stone Gambling Festival. Wala akong kaalaman tungkol dito, dapat mo bang ipaliwanag ito sa akin? Si Jo Yuner, na unang nais sanang huwag pansinin si Yehan, nang marinig ito, sinagot niya, ang Stone Gambling Festival ay ginaganap tuwing 3 taon.
Sa nakaraan, ang bawat Stone Gambling Festival ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay pipiliin ng organizer ang mga magaspang na bato na gagamitin sa mga eksibisyon para sa mga negosyanteng lumahok sa Stone Gambling Festival upang malaman kung aling supplier ang nagbigay ng mas magagandang raw stone materials. Siyempre, kung mayroon kang magagandang magaspang na bato, maaari mo ring bilhin ang mga ito sa lugar. Ang pangalawa, ang kompetisyon para sa mga mapagkukunang pinansyal, magbibigay din ang organizer ng mga magaspang na bato, at sino mang bumibili ng pinakamalaking halaga ng mga magaspang na bato ay magkakaroon ng pagkakataong maging kasosyo ng supplier dito sa Yunnan. Ininterrupt ni Yehan si Joe Yuner at sinabi, kaya't imposibleng hindi gumastos ng pera sa link na ito. Pero kung ang mga magaspang na batong ito ay basura, hindi ba't malaking pagkalugi iyon? Maaari mong sabihin iyon. Tumanggaw si Joe Yuner at sinabi, ang mga magaspang na batong ito ay ibinibigay ng ilang malalaking pamilya dito sa Yunnan, kahit na alam nilang basura ito, kailangan pa rin nilang gumastos ng pera. Sa madaling salita, ang paggastos ng pera dito ay upang ipakita ang sinseridad sa mga malalaking pamilya, at mas maraming pera ang ginastos, mas pinahahalagahan kanila at mas malaki ang tsansa mong maging kasosyo. Nang marinig ang sinabi ni Joe Yuner, napangiwi si Yehan. Ano ang pinagkaiba nito sa pagbibigay ng regalo? At ano ang pangatlong bahagi? Tumingin si Yehan kay Joe Yuner at nagtanong. Tumingin si Joe Yuner kay Yehan at sinabi, narinig ko na ang pangatlong bahagi sa taong ito ay nagbago ng malaki mula sa nakaraan. Dati, ang ilan sa mga eksperto sa mundo ng stone gambling ay nagtipon upang makipagkompetensya sa pangatlong bahagi. Ang sinumang nakakasagot sa mga problema sa magaspang na bato ang pinakamaganda, at ang presyo ng pagbebenta ay mas mataas, magkakaroon sila ng pagkakataong manalo ng gantimpala na $100 milyong mula sa organizer. Sa pangatlong bahagi, nagdagdag ng benepisyo, ang huling nagwagi ay hindi lamang makakatanggap ng gantimpala na $100 milyong, kundi pati na rin ng isang raw or vein na ibinibigay ng organizer. Nang marinig ito, ang puso ni Yehan ay tumalon ng masigla, $100 milyong, na katumbas ng higit sa 600 milyong RMB. At mayroon ding kasamang raw stone vein, napakalaking gantimpala iyon, tiyak na maraming tao ang mahihikayat na lumahok. Ngunit hindi madali ang makilahok sa huling link na ito. Hindi lamang kailangan niyang magbayad ng entrance fee na 50 milyong, kundi tiyak na mas matindi ang kompetisyon sa likod ng mga eksena. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Ho Feng na ang huling bahagi ng Stone Gambling Festival ang pinakamapanganib na panahon. Ang gantimpalang ito, tiyak na ang mga dumating dito ay magiging baliw at desperado. Siyempre, matapos marinig ang detalyadong pagpapakilala ni Joe Yuner tungkol sa Stone Gambling Festival, agad na bumilis ang isip ni Yehan. Mayroon siyang yin-yang eyes, at dito maaari niyang bilhin ang mga magaspang na bato ng walang pag-aalinlangan at kumita mula sa mga ito. Sa pagkakataong ito, ang Stone Gambling Festival ay magiging isang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin kahit gaano pa man ito kamapanganib. Matapos magpahinga sa villa ng 1 oras, lumapit si Leo Jiming upang ipaalam ang hapunan. Alas 4 o alas 5 na ng hapon. Sikat ito sa Tengchong, at niluluto nila ang lahat ng mga kilalang specialty ng Tengchong. Ang ilan sa mga turista na pumunta dito ay karaniwang bumibisita upang tikman ang mga specialty ng Tengchong. Bukod dito, ang kapaligiran ng restoran na ito ay napakaganda, puno ng lasa ng anti-gam panahon, na parang ang lasa ng mga etnikong minorya sa Yunnan. Nang dalhin ni Leo Jiming ang lahat sa restoran, may lumabas upang salubungin sila. Haha, Boss Liu, nandito ka. Matapos ang pagtanggap ng tawag mo, naihanda ko na ang pinakamagandang upuan dito para sa iyo. Tara, pumasok kayo. Isang matabang lalaking nasa gitnang edad ang sumalubong. Sabi ni Leo Jiming habang naglalakad, Lao Kai, hintayin mo at dalhin mo sa akin ang ilang mga pinakamagandang alak na meron ka dito. Alam mo, tuwing pumunta ako sa lugar mo, hindi ako umiinom ng kaunti. Nakakasama ito sa tiyan ko, haha. Huwag mag-alala, ang iyong Boss Leo ay hindi mawawala. Dapat kayong uminom ng marami mamaya. Sa totoo lang, dito sa Tengchong, ang mga uri ng alak ay karaniwang mga mababang klase, tulad ng mga banyagang alak at pulang alak, na mahirap ibenta dito. Umupo ang lahat sa isang bilog na mesa sa harap ng bintana, ngunit hindi umupo ang dalawang matipuno na lalaki. Nang makita ito, sinabi ni Joe Yuner, umupo kayo, hindi ito isang hukbo, walang masyadong mga patakaran. Miss Joe? Mas mabuti na lang tayong tumayo. Ang isa sa mga lalaki ay sinabi ito na may mahinahong tono. Mukhang simple at tapat siya, at siya ay isang taong may simpleng personalidad. Sige, dahil sinabi ni Sister Yuner na umupo kayo, umupo na kayo.
Isang pagkain lang ito, anong daming patakaran. Habang nagsasalita, hinailan ni Young Master Tang ang isa sa kanila upang umupo at ang isa pang lalaki ay nakita ito. Hindi na sila nagpasakop at umupo na rin. Matapos ang pagpapakilala, ang simpleng lalaki ay tinawag na Li Shan, at ang isa pang matatag na lalaki ay tinawag na Shu Fei.